Magandang araw mga senior. Sa araw po ito ay nabisita kami sa talyan ng isang ka-senior natin na kamag-anak ko. Kuya Dan, ano nga pangalan mo? Kung tawagin nila ako Ilo, pero Danilo ako. Danilo. Yung iba, kung tawagin ako Danilo, iba kung tawagin Danper. Hunter. Kilala siya sa pangalang Danper dito sa Pulumbuangin. Pero ang tunay mong pangalan? Danilo del Rosario. Yung gitna? Santos. Santos. Danilo Santos del Rosario. Sa pang-araw-araw mong routine, ano ang inyong gagawa pa dito sa inyong talyan? Pang-araw-araw, mula umaga, sagad sa hanggang hapon, ay magagawa ng sasakyan na yan. Yan ang espesyalista mo. Yan. Ma-diesel, ma-gasolina. Yes. Walang pinipiling brand. Wala. Lahat ng pinagsawaan na ayaw nilang gawin, Sa'yo, bagsak. sa akin ang bagsak. Awa naman ng Diyos nalulunasan natin yan. Kapag sa doktor, espesyalista na dyan sa mga ganyan sakit. Pero doktor na sasakyan naman. Doctor of Motors. Ay sa mga ganitong panahon na edad na. Ilang edad ka na nga pala? 67 pero bali 68 na ako Kailan pa birthday mo? February 12, 1956. Malapit na pala. Ka-birthday ko si Abraham Lincoln, na presidente ng Amerika. Naka-Febrero, kulang-kulang, pero hindi ako naniniwala doon. Sobra ka eh. Sobra. Ano paborito mo mga pagkain pa? Wala akong pinipili. Kung bagay lahat eh, pwede pa. Lahat pwede. In moderation lang siguro. Moderation, wala sobra kasi lahat naman ng sobra ay masama Yung pinaka-paborito, halimbawa. Mahilig ako sa mga isda. Isda. At pagka paulam mo sa akin lagi ng karne, hindi tayo magkakasundo. Mas gusto ko pa mag-ulam na istiko, na yung sichirya ng mga bata kaysa doon. Sa prutas naman, ano naman? Wala ko inuro nga prutas. Wala rin. Lahat kinakain ko. Lahat hindi kinakain. Pero yung favorite ko, yung ba, kumpare lang 3 beses isang linggo na nakakain na rin. Masarap sa akin ang mangga. Mangga. Hindi pa rin bawal ang mangga. Hindi Kahit naman. napakatamis. Awa naman ng Diyos ang aking sugar normal level naman. At yan naman sugar, pag normal at ala kang diferensya, pag nasobra ka ng sugar, ihimula na iiyan Saka, inom ka lang naman. Yes, at saka kailangan din naman natin ng sugar Hindi pwede wala tayong sugar Dahil ibahagi ng lakas natin yun Kumusta naman ang health mo? Sa edad ko nito, minaramdaman ako mga sakit-sakit sa balakang dahil yun sakit ng mekaniko yun kayo ko, kabubuhat. Yun ang aking nararamdaman. Pero pagdating sa oras ng trabaho, wala na ako nararamdaman. Okay na mauga, nawawala na. Nawawala na. Palibas hilig ko, hindi ko na napapansin kung nararamdaman ako. Pagdating ko ng bahay at ako'y mapapahinga, ito ko nakakaramdam. Pero oras naman mapahinga, awa ng Diyos nakaka-recover naman. Nagpapaligaya sa iyo sa araw-araw mong gawain. O sa araw-araw mong buhay. Ang nagpapaligaya sa akin, una, siyempre pamilya ko. Pangalawa, yung mapagmahal kong asawa. Binigyan ako ng Diyos ng asawang tunay na tunay kasi yun ang piling ko nung araw Hindi ko man nung araw, ang katuwiran ko sa magulang namin, hindi na ako mag-aasawa. Gusto ko binata na lang. Sabi nila, huwag ikaw magsasalita ng tapos kasi mabuti na lang kung kami habang buhay na kasama mo. Kung kami wala na, sino kasama mo? Ganun po rin. Isang araw, sabi nga nung matatanda sa una, doon pag-aasawa, parang kamatayan. Dumating sa akin yun. Awa naman ng Diyos. Salamat ako pinigay sa akin ng Diyos. Talagang tunay na magmamahal. At perfect talaga. At saka noong panahong ako'y nagluko at ako'y medyo... Nagluko ko pala? Oo. Noong ako'y makagawa ng kasalanan sa kanya, hindi ko sila kita ng may anino ng pagkagagos ko kumahal sa akin. Lalo niya ako minahal. Kaya ako'y tumino dahil doon. Pangalawa, magagalit naman sa akin na Diyos, binigyan kita ng ikabuo ng mapapangasawa mo. Paano na, bibigyan mo lang ng problema. Kaya yun ang aking naging ikaliligay sa buhay. Pangalawa, mas maligaya ako nung palibasa yung trabaho ko gusto ko. Passion. Yung passion ko hindi ako napapagod. Sabi nga nung kasabihan sa English na if you don't like your work, you need your 3 times of your energy to force the work and to do the work. Tama, Hindi mo gusto yon. Pero pag gusto mo, wala lang. At nalulungkot ako pagka merong mga problema na sasakyan na hindi ko malunas-lunasan. Hindi ko tinitigilan yon hanggang sa mapatino ko siya. Yun ang nagiging passion ko. Halimbawa, meron ko isang kahilingan sa buhay mo. Isang kahilingan mo. Kahihilingin ka pa. Ang nahilingan ko
sa Diyos, sa kabila ng edad ko, may mga nararamdaman din naman na yung aking kalusog at kalakasan, pagkaloob niya sa akin sa dako paroon para naman magampanan ko yung dapat kong gawin sa mundong ito. Pero may mga panahon na kanya-kanya tayong panahon. At yun ang hinihiling ko. Yun naman ay nasa banal na kasulatan. Kung gusto mong umaba ang buhay mo, sumunod ka sa Panginoon. Sundin mo kanyang mga utos. Nasa iyo rin. Lumakit ka sa Kanya. Huwag kang gagawa ng hindi niya gusto. Yun ang aking Hanggang dito na lang po muna at kayo naman ay busy. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin ng isang maliit na